Hello! Welcome sa video na ito. Ngayon, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano gawin ang Friedman-ANOVA sa Jamovie gamit ang Likert scale data na kadalasang ginagamit sa research at thesis. Para mas madali, gagamit tayo ng isang simple at practical na example. Simulan natin sa sample scenario. So let's say we have 5 students. And we asked them to try 3 different mental health support apps and gave their ratings from 1 to 5 for each app. So, App A has a journaling feature, App B offers simple tips and reminders, and App C has a stress tracking dashboard. After using each app, we asked them, how helpful is this app for you? We use a Likert scale where 1 means not helpful, 2 means slightly not helpful, 3 means neutral, 4 means helpful, and 5 means very helpful. Here are their ratings. So our goal here is to find out if there's a significant difference in the helpfulness ratings of the 3 apps. So now, let's start by opening our Jamovie app. And once it's open, we'll start by setting up our data. Sa data grid, i-double-click ang header sa unang column and i-type ang App A. Then second, ang App B. Then third, ang App C. Next, ilalagay na natin yung ratings ng bawat estudyante. By the way, there are 2 ways to enter your data in Jamovie. Number 1 is manual input. Kung maliit lang ang dataset, pwede mong i-type isa-isa ang ratings sa Jamovie data grid. Like this. And ang pangalawa naman ay using Excel. It is for bigger datasets. Kung marami ang participants o maraming rows, mas mabilis gamitin ang Excel. Buksan ang Excel at gumawa ng table na may parehong columns. So as you can see, andito na yung ratings ng mga respondents natin. And i-copy natin yung buong table. Then balik tayo sa Jamovie at i-paste sa data grid. This way, mas mabilis at efficient ang data entry, especially kapag malaki ang datasets mo. Each row represents 1 student. And each column represents 1 app. Next, gagamitin na natin ang Friedman test. Sa taas, i-click ang Analysis. Pagkatapos, i-click ang ANOVA. Then, piliin natin ang Friedman. As we can see dito sa may left side, makikita ang list ng variables. Si App A, B, and C. Ang gagawin natin, i-highlight ang 3 variables. Then, i-click ang arrow papunta sa kanan para mailagay sila sa measures box. Ibig sabihin nito, sinasabi natin sa Jamovie na these are the 3 repeated measurements from the same group of respondents. So to make our output more complete, let's turn on a few options. Dito sa may kaliwaang side, i-check natin ang descriptive para makita natin ang summary ng ratings ng bawat apps. Sa may descriptive plots, para magkaroon tayo ng graph na pwedeng ilagay sa reports or slides, and pairwise comparisons para malaman natin kung aling apps ang may significant differences kapag significant ang overall result. So, as you can see, automatic na lalabas sa kanan ang tables at plots. Ngayon, tignan natin ang Friedman table sa right side. Sa table na ito, 3 bagay ang importante: chi-square, degrees of freedom, at p-value. So, based on the Jamovie output, the Friedman test has a chi-square value of 3.89, degrees of freedom of 2, and a p-value of 0.143. Since the p-values is greater than 0.5, this means that there is no significant difference
in the ratings of the three apps. Dito naman sa pairwise comparisons, Durbin-Conover table, makikita natin ang difference ng iba't ibang app. Like, difference ni app A and B, A and C, at B and C. At ang kanilang p-values. So, sa output natin, lumabas na si app A and B ay may p-value na 0.075, app A and C, 0.100, app B and app C na 0.857. So, because the overall Friedman test is not significant, we do not expect to see significant differences in the pairwise comparisons. And as shown in the results, all p-values are above 0.05. That means that none of the app pairs show a significant difference in their ratings. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin isusulat ang result ng Friedman-ANOVA sa thesis o report. Tingnan natin ang example paragraph sa screen. Bago matapos ang video na ito, i-recap natin ng mabilis ang steps para sa Friedman-ANOVA sa Jamovie. First, encode muna natin yung mga data. So, tandaan natin na may dalawang paraan para mag-input ng data. Manual input para sa mga maliliit lang na datasets and using Excel kapag mga big datasets ang gagawin. Then, next, pumunta sa My Analysis. Piliin ang ANOVA at hanapin ang Friedman. Then, ilagay ang tatlong variables sa measures box. Then, i-check ang options na descriptives, descriptive plots at pairwise comparison. Then, basahin ang Friedman test table, chi-square. Ilagay ang tatlong variables sa measures box. And i-check ang options na descriptives, descriptive plots at pairwise comparisons. Basahin ang Friedman test table, chi-square, degrees of freedom, at p-value. If p is lesser than 0.05, it means na may significant difference sa ratings. If p is greater than 0.05, walang significant difference sa ratings. Then, tingnan ang pairwise comparisons para malaman kung aling apps ang may significant difference sa ratings. Kapag nakuha nyo na ang output, basahin ng maayos ang Friedman test table, i-check ang pairwise comparison kung kailangan at i-interpret ang chi-square, df at p-values para malaman kung may significant differences sa data nyo. Hope this tutorial helps you understand the Friedman-ANOVA process. Keep practicing at handa na kayo sa inyong research o thesis. Thanks for watching and see you next time. Bye!